Maglilinis tayo mga sir ng brake drum itong Mitsubishi Mirage. So part din naman ng PMS yung paglilinis ng brake, kaya ginawan ko na rin ng video para doon sa mga mahilig mag DIY na walang idea kung paano gagawin. So ganito yan mga sir. Una, niluluwagan ko muna yung 4 na stud bolt dun sa kanyang gulong. So pagka na luwagan na, saka lang dinadyakan at inaangat na yung gulong. So for safety, para hindi tayo mabagsakan. Siguraduhin natin na maayos yung pagkakalagay ng jack. So pagka secure na, sigurado na yung jack, nakaangat na yung gulong, saka lang natin tuloy ang tatanggalin yung 4 na stud bolt. So ayan, tinanggal na natin yung gulong. So tanggal yung gulong mga sir, luluwagan lang natin itong 30mm bolt nut ditong brake drum. So gamit tayo ng power handle kasi medyo matigas itong buksan. Yung kailangan natin ng 30mm ratchet. Pag magluwag na, kung may impact wrench tayo, pwede natin gamitan ng impact wrench para mas mabilis. So pag natanggal na yung nut mga sir, pwede na natin hilahin itong kanyang brake drum. Ayan. So pag nahila na yan mga sir, nailabas na natin yung brake drum. Ayan. So pag nailabas na natin, pwede na tayo magsimula maglinis mga sir. So yung nililinis naman lang natin dito mga sir ay yung alikabok. So yung alikabok ang nagiging nito epekto, yung minsan humihina yung brake natin, or minsan pag-apak natin ng brake nagkakaroon ng sipol. So importante malinis yung ating brake drum mga sir. Ang ginagamit ko dito ay compressed air lang, hindi tayo gumagamit ng tubig o sabon. Hanggat maiwasan natin mabasa mga sir yung kanyang brake shoe. Kasi yung brake lining nito mga sir ay naka-adhesive lang yan. So yung alam naman natin yung mga adhesive pag nabasa, usually ay natutuklap. So yun yung iniiwasan natin dito para magamit ng matagal yung brake shoe, hindi siya natutuklap. Sapat na mga sir yung compressed air. Kung wala naman tayong compressed air, pwede rin naman tayong gumamit ng tubig at sabon. So yun nga lang, ang advice ni Sulit Garage, mas patuyuin muna natin mabuti bago natin ibabalik yung itataklob, isasara yung brake shoe, yung brake drum mga sir, para maiwasan natin yung pagkababad ng adhesive ng brake lining at maiwasan yung pagtuklap. So, gumagamit din ako dito ng basahan. Sinisigurado lang natin na yung basahan na gagamitin natin mga sir ay walang langis para hindi maapektuhan yung brake, yung performance ng ating brake. So ayan, nililinisan lang natin. So doon sa mga hindi pa nakasubscribe mga sir sa ating YouTube channel, paki-subscribe mga sir. Ang video naman natin talaga ay para dun sa mga walang idea. So yung subscription nyo mga sir ay malaking bagay, malaking tulong yan kay Sulit Garage para mas makagawa pa, mas ano bang tawag dito, mas ma-motivate pa si Sulit Garage na gumawa ng mga ganitong video. Ayan mga sir, makikita nyo pag compressed air yung ginagamit natin, kitang-kita natin na tumatalsik yung mga alikabok. So siguradong malinis. So sa iba mga sir, baka may anong tawag dito, baka may mag-comment na naman na bakit hindi ginamitan ng brake cleaner. So mga sir, yung brake cleaner, although yan ay naka-formula, ginawa yung formula na yan
para talaga sa brake. Pero liquid pa rin yan mga sir, chemical yan. So may tendency pa rin na yan ay maging cause ng pagkalusaw ng adhesive at pagtuklap ng brake shoe, ng brake lining. So iniiwasan ni Sulit Garage, kaya iniiwasan ni Sulit Garage na gumamit niyan. Pero kung para sa inyo naman ay maganda yung resulta kapag magamit ng brake cleaner, wala namang problema dyan. Okay lang naman. Yung sinasabi naman ni Sulit Garage mga sir ay sariling opinion. Hindi naman niya sinasabi na huwag kayong gumamit. Opinion lang ni Sulit Garage yan. Hindi nyo kailangang sundin kung para sa inyo ay hindi tama or kontra sa inyong paniniwala. Kaya yung ating isang FB Reels mga sir, in-off ko na yung comment section. Ando naman tayo mga sir, open naman tayo dun sa comment. Siyempre, kaya nga yung ating FB Reels ay may comment section talaga. Tanggap naman natin yung mga opinion ng ating kapwa. Wag lang sasamahan ng masasakit na salita na nakakaapekto. Siyempre ang ating FB page ay nakikita ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, personal na kakilala. So nakakaapekto yan sa kanila. Kaya ini-off ko na yung isang video natin doon sa ating FB Reels, yung tungkol sa EGR. So ganun lang mga sir, balik tayo sa paglilinis itong brake. Pagkatapos linisin, kung ginamitan natin ng tubig, siguraduhin natin na napatuyo bago natin isara yung brake drum para sigurado na tuyo. Kung bagong linis ng tubig, hayaan mo nating mahanginan para matuyo yung brake shoe, yung brake lining bago natin ikabit, ibalik yung brake drum. So, pagkabalik ng brake drum mga sir, siguraduhin natin na mahigpit yung 30mm bolt nut ng brake drum. At ayan, pwede na nating ibalik yung gulong. Ikabit na natin yung gulong. Siguraduhin din natin na mahigpit mga sir yung 4 na stud bolt para sa ating safety. Yun nga pala mga sir, kung gagamit tayo ng compressed air sa paglilinis ng brake drum, siguraduhin natin mga sir na tayo ay naka face mask, dahil ang brake lining mga sir, ang pagkakaalam ko yan ay more on asbestos. So chemical din yung alikabok na yan. So for safety, para hindi tayo magkasakit, maiwasan natin magkasakit, lagi tayo magpe-face mask. Kasi kung nakita nyo kanina, masyadong lumilipad yung alikabok. So masisingot natin yan kung wala tayong face mask. So yun lang mga sir. Sana ay nakatulong sa inyo yung ating video, na gustuhan nyo. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe mga sir, please paki-subscribe yung ating YouTube channel.